Mga ka-Findy, so welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. Ang ating pag-uusapan for today is yung kapag kayo ay bumagsak sa x-ray sa St. Luke's at magpapamedical kayo, especially dyan sa St. Luke's Extension sa May Ermita, Manila, yung mga nag-a-apply ng visa papuntang US, either ipipetition kayo na kamag-anak nyo or mag-abroad kayo or mag-work kayo land-based or sea-based. So kapag bumagsak kayo sa x-ray mga ka-finding, ang mangyayari dyan, bibigyan kayo ng briefing. So pag may nakitang problema dun sa x-ray result ninyo during that day sa medical nyo, ay may ibibigay na advice yung mga nurses or yung mga staff ng St. Luke's. At ang gagawin nyo is magbi-briefing sila. So may isang may ma-assign na staff doon, tapos lahat ng may problema sa x-ray, i-briefing kayo sa isang kwarto at may mga sasabihin ko ano yung mga dapat gawin. So sa mga nagkaroon lang ng problema to sa medical sa x-ray, so kapag nagkaroon ka ng problem is mayroon kayong briefing, tapos bibigyan kayo ng papel at bibigyan kayo ng schedule para sa inyong sputum. So yung schedule na yon is para sa sputum nyo ng 3 days na sunod-sunod. So like for example, February 20, 21, 22. So meron kang 3 days na magko-collect ka ng sample ng plema mo. So hindi po pwede mga finding na ipapadala mo lang doon yung plema mo. So kailangan pupunta ka on that day para magbigay ng plema mo, yung sample ng plema mo, pupunta ka doon. So mayroon silang magpo-provide sila doon ng mga container at sila nang bahala doon, at wala na kayong babayaran doon mga ka-finding kasi nagbayad na kayo sa medical. So ang gagawin lang ninyo is pupunta kayo doon sa araw na ni-schedule sa inyo. Pupunta lang kayo doon, like for example 7 o'clock yung binigay sa iyo or 8 o'clock. So pupunta kayo doon ahead of time, so 1 hour before dapat nandun na kayo sa pila para maaga kayo matapos. So kukuha lang naman mga ka-finding ng sample doon sa sputum ninyo kasi nga nagka-problema sa x-ray, so doon sa result ninyo. So kapag kapag nakapagbigay na kayo ng sample doon sa 3 araw na yon, sa day 4 nyo, bibigyan kayo ng result at sasabihin sa inyo or i-email sa inyo kung kumusta yung result ng sputum ninyo, either positive or negative. So paano pag nag-negative mga ka-finding? So pag nag-negative, so okay na, fit ka na sa medical mo kasi x-ray lang naman ang pinag-uusapan natin ditong problem mo para makompleto yung medical mo at makapag-apply ka na sa interview mo sa US Embassy or makakuha ka na ng visa sa US Embassy. So kapag nag-positive na mga finding, kailangan mo maggamot dyan. So disregard na yon. So sayang yung medical na binayaran mo, sayang yung effort mo doon sa pagpa-medical kasi 6 months yung kailangan na gamutan. Depende pa yon kung gaano katagal yung treatment para doon sa lungs na kung may problem ka na makita sa lungs doon sa sputum result mo. So yun. So pag nag-positive ka mga finding is disregarded na yung medical. So wala na, hindi ka na makakapag-apply mo na ng US visa or hindi ka muna makaka-attend ng interview sa US Embassy kasi nga nag-positive ka dun sa result ng sputum mo. So magagamot ka ng 6 months or depende nga dun sa gamutan kung gaano katagal ka magti-take ng medication for 6 months. So pag positive, okay, so i-go na yan. Tapos kailan makukuha yung medical mga ka-finding yung result? So maximum is 2 months bago mo makuha yung medical result mo sa St. Luke's Extension dyan sa Ermita, Manila. So mag-aantay ka, although maximum na po yung 2 months na yon, sinabi doon ng staff nila, maximum na po yun at mag-aantay na lang po kayo. Tapos kapag nakuha nyo na yung result, pwede na kayong mabigyan or ma-issue ng US visa. So pwede na kayong pumunta ng US at kailangan nyo lang ipasa yung inyong x-ray para hindi na kayo magka-problema. So yun. So wala na kayong babayaran doon mga ka-finding kasi binayaran nyo na yun dati. So wala na kayong kailangan bayaran doon. So yung mga container doon ng mga sample is hindi naman sila nag-a-ask na bumili kayo, is talagang magbibigay ka lang ng sample ng phlegm mo, kukulik nila, tapos wala ka nang babayaran ng kahit na ano.
So dadalhin mo lang yung papel na bibigay nila sa'yo at i-advise nila sa'yo na o balik ka bukas para sa day 2 mo, balik ka sa day 3 mo. So hanggang sa matapos yung 3 araw mo, hanggang sa ma-accomplish mo na nga yung requirements at maging fit ka na doon sa x-ray mo at makumpleto yung medical mo para ma-process na yung US visa mo or makapunta ka sa US embassy kapag may interview ka. So yun. So I hope mga kapiding nakatuloy yung aking adventure para dun sa mga may problem sa x-ray at kailangan nila magpa-sputum, ano yung kailangan nilang gawin. So yung adventure natin for today is yung mga information na binigay ko sa inyo is yun na po yun. So yun. So I hope ay na-gets po ninyo yung aking tutorial for today at kung meron kayong katanungan ay pwede kayo mag-message sa aking Facebook page Finding Maro or mag-message kayo dito sa baba ng video ko na to at masasagot ko kayo kapag hindi ako busy. So yun lang mga finding at samahan nyo ulit ako sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga finding!